Okay guys, andito na naman tayo. So alam nyo na, pag naglalakad tayo ng ganito, aalis tayo. Meron tayong lakad guys. So pupunta tayo ng Seafood City, bibili tayo ng pagkain. Pagkain Pinoy naman. Let's go. So yun guys, andito na tayo sa kotse na tayo pupunta ng Seafood City. So mga ano lang naman siya, 10 minutes. Wala pa. Dito kasi pag nag-crave ka ng Filipino food, punta ka lang Seafood City. So ang chismis guys, si Mega daw ang may-ari ng Seafood City. Uy, may nahuli guys. Oh. Nahuli siya. Kita nyo yun. So yung mga ganyan guys, nabanggit ko nagtrabaho sa LAPD. So yung mga ganyan yung mga kaso na dinidispatch namin yung officer. So dito ko lang nalaman. Wala ko alam kasi pagpunta dito eh. Hindi ko alam yung mga sheriff. Akala ko police ng buong mundo. O ng buong mundo, ng buong US. Hindi pala. Bawat lugar may kanya-kanyang police. Depende na lang kung ano, kung malaking city tulad ng LA or ganyan. Sa bawat county, yun yung parang probinsya nila. Ang humahawak is sheriff. Bawat syudad na malalaki tulad ng LA City, meron sariling police. Kami dito, wala siyang sariling police. So ang police dito is Sheriff. LA Sheriff Department. So parang gano'n. Police din sila pero sila yung mga naka-brown ba yun. So gano'n guys. Hindi ko alam yun dito. Kala ko kung ano yung sheriff ng LA City. Under siya ng LA County. Okay, LA County yung parang county, parang province siya, hindi siya province pero parang ganoon na rin sa Pilipinas. Si LA City under ng LA County. Tapos si LA City dahil medyo malaki siya, may sarili siyang police, LAPD. Tapos dito tulad nitong lugar namin, medyo maliit siya. Under siya ng sheriff. So hindi niya pinapakialaman si LAPD, out of jurisdiction ngayon. Si LAPD naman hindi rin nakikialam sa mga lugar na hawak ng sheriff. So, parang ganun guys. Ang galing lang. So yung mga ganung kaso, kunyari may nahuli, may report ng aksidente or ng krimen, kami magsasabi doon sa unit, sa police na pumunta doon. Ang sistema kasi guys, ganito. Okay, habang papunta tayong Seafood City, kwento ko sa inyo. Ang sistema kasi guys, pag may emergency, tatawag yung tao sa 911. Okay, kung nasa LA City ka, LA City 911 ang matatawagan mo automatic. Pag nandito ka sa amin, tumawag ako ng 911. 911 sheriff ang makakasagot. So ang galing nga eh. Kung tumawag ka ng 911, nasagutin ka ng 911 operator. Si 911 operator, tatanggapin yung tawag mo. Tatanungin ka ng mga question, mga ano yung itsura ng suspect, ano nangyari, saan, ganyan. Tapos gagawa sila ng incident, lalagay sa computer, ibabato ngayon ng computer sa amin, sa police dispatcher. Yun yung pinaka-simpleng paliwanag. So si 911 tatanggap ng tawag, magke-create ng incident, ibabato sa dispatcher. Ngayon kami, dispatcher, hahanap kami ng police na pwedeng tumugon doon sa tawag niya. So yun yung pinaka-simpleng explanation. So mga nagtatanong lang naman, so mga curious. Kasi nung bata ako talagang sikat yung 911 na palabas eh. Naalala ko yun. Channel 9. Ang mahirap lang sa LAPD guys, hindi pwede simpleng term or simpleng salita. Kailangan, pag nagdi-dispatch ka, kailangan kung ano yung spill, specific spill na sasabihin, na yung, kung ano yung kailangan mo sabihin, yun dapat. Uniform lang. Hindi ka pwede magsalita ng kung ano-ano. So dapat, alam mo yung spill, pag ganito nangyari, pag ganito. Alam mo yung mga incident codes, incident types, codes 1 to 100, kabisado mo dapat. Hindi mga kabisado, yung mga basic or yung madalas dapat kabisado. Hanggang ngayon, na memorize ko pa iba. Siyempre, halos isang taon kong pinagsasabi sa radyo eh. Ang naging challenge lang talaga sa akin guys, alam niyo kung ano, yung street names. Dahil hindi ako dito lumaki, kararating ko lang din dito, hindi ako familiar sa lugar. So yung ibang spelling ng lugar, grabe, hindi mo alam.
Tapos isa pa sa nahirapan ako yung mga pulis iba-ibang way ng pagsasabi ng yung kanilang ano tawag doon? Iba-iba sila ng way ng pagsalita. Merong iba islang masyado. Tapos sa radyo pa yun guys. Sobrang challenging guys. Sobrang challenging lang ng trabaho. Nakakatuwa na nagawa ko siya. Na-experience ko siya. Ang unang incident type na nakabisado ko guys, alam nyo kung ano? 187. Sabi ko 187? Eh di ba meron 187 Mobsta na rap group dyan sa Pinas? Ewan ko kung doon nila nakuha. Malamang doon. Kasi yung ibig sabihin ng 187 ako ay murder. Pag sinabing 187 may murder. Hindi mo sasabihin murder, sasabihin mo 187. So yun yung una ko na nakabisado, 187. Dito na tayo sa Seafood City. Sa mga susunod na kwentuhan ko, dito kwento pa yung mga experience ko. Lalo na sa LAPD, nakakatawa. So let's go. Seafood City, let's go. So yun guys, tapos na tayo mamili ng ating ulam ngayong gabi. Pampano saka grilled mackerel. Tapos bumili na ng konting chichirya kasi meron akong may points sila dito no, parang SM. May points $6 yung inabot. So sayang din na debit siya eh. So ginamit ko lang. 2 months na eh, hindi pa nababalik. So mababait naman tao dito sa Seafood City. Seafood City. Kita nyo ba? Seafood City. The best dyan guys. Okay, let's go. Uwi na tayo.